Okay, pwede. Pwede po na isang tabi natin ang ating mga daladala sa buhay upang ito'y ating ibig sabihin bigyan puwang ang salita ng Diyos. Ano? Yun. Okay, pasok tayo sa sinasabing, titingnan muna natin yung kabuuan ng yung pagka-connect ng mga readings ng mga pagbasa. Okay? Sa unang pagbasa, nakita natin na yung sinasabing mula sa libro ng Panaghoy. Ano yung Panaghoy? Yung Lamentations. No? Yung Lamentations, hindi yung sufferings nila, yun ang sufferings nila. Maraming nangyari, kamatayan, paglusob. Kasi talagang, di ba, naalala natin kahapon, di ba? Kasi sinamsam na, naging alipin na sila at pinatay lahat-lahat yun. Kasi hinayaan na sila ng Diyos. Okay? Ang expression dito po, kasi lahat-lahat nawala na sila. Kasi sabi nga, parang nilayuan sila ng Diyos, pinabayaan sila ng Diyos. So, hindi naman. So, dahil sa kanila pong kagawan ito. Kaya naglament sila. So, ang tawag doon, umiiyak, nananangis, okay, sa kanila pa rin ginagawa. So, hindi ito tungkol sa sinasabing bagyo, lindol, yung natural calamities. Ito po ay projected by men. No? Yung politically kasi nilusob sila at napasalipin sa Babylonia at natapos na ang sinasabing kaharian ng Israel. So, doon pa nag-umpisa ang pag-iyak ng sinasabing pagkawatak-watak ng mga Hudyo sa buong sa maraming bansa sa buong mundo. Sa maraming bansa po. So, hindi na inaibalik yung pagkaroon ng ilang hari, yung sinasabing monarchial, yung king. Kasi sa kagagawa nila sinabihan na sila ng Diyos, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos. Manalig kayo sa akin. Pakinggan ninyo sinasabi ng mga propeta, pinatay pa rin. At pumunta pa rin sa mga Diyos-Diyosan. At kahit na yung sinasabing, kahapon ang expression, ano yan? Kahit na ang kanilang tainga, hindi nga nila pakinggan ng Diyos. No? So talagang swail, no? Swail. So dahil sa kanilang pagiging swail, yon bumabalik, bumirang sa kanila na kagagawa nila ang ginawa. So anyway, yun po ang presentation sa first reading. So ang lahat na ito ay sa kagagawa nila, sina-challenge kasi nila ang God. So yun ang nangyari sa katapusan, sa pangyari sa mga naulit-ulit na pag-alipin at pagkalugi, pagkamatay at marami namatay kasi napailalim sila sa ibang bansa. Colonialism. Okay? So, napaalipin. Naging servants kaya nga natatangis kasi wala na silang sinasabing promised land, wala na sinasabing anong tawag doon na milk and honey, di ba? Yung mga ganyan kasarapan ng buhay, di ba? So, sa kagagawa nila po. So, yan po ang pinipresent sa first reading. At ang Diyos po ba ay nagpabaya? Okay. Hindi naman nagpabaya kasi maraming babala. Okay. Tandaan natin itong dalawang anong tawag yung salita ng Pilipino, may pagpababaya ba sa parte ng Diyos o wala? Kasi siya ay nagbabala. Okay? So, hinayaan ng Diyos. Kasi, bakit hinayaan ng Diyos? Kasi, by the intervention sa iyong surroundings, by intervention sa iyong malayang pagpasya o sa kanilang malayang pagpasya. So, ganun po ang nangyari. Marami nangyari sa kanila at mangyari din sa atin, individual, family, community, kasi pinabayaan ba tayo ng Diyos? Marami pong babala. Hinayaan ito ng Diyos dahil kasi sa ating kalooban, sa ating malayang pagdesisyon, pagpasya. Okay? So, at babalik ng babalik. Ang sinasabing bumirang sa kanila at bumirang din sa atin, sa kasalukuyan. Mayroong ganun po. Kaya ngayon sinasabi natin, guilty ako, sa akin kasi itong kagagawan. So, huli ng pagsisisi, yung mga ganyan po. Ayun ang nangyari sa Nangis, Lamentation sa first reading. Response ba ito at ibig nanatili lang ba ang Old Testament na gano'n? Hindi po. Kaya nga mayroong New Testament. So dito pinapakita
ng buong Biblia ay mayroong Old at saka New. Hindi bilang Kristiyano, Katoliko na may Biblia, o bilang Kristiyano na may Biblia, huwag mong hinto ang pag-intindi ng Biblia na sa negative parte lang sa Old Testament at naiwan na lang doon. Hindi po, hindi nagtapos doon. May positive party at nagpapatuloy ito ang kasagutan ng Diyos sa New Testament. At paano ito naidugtong? Ang New Testament, ang Old Testament to New Testament, na mamagitan sa ating reading din yung Salmo. Ang Salmo, manalangin ng taimtim sa Diyos, magbalik sa loob ng Diyos. Isasagot. Kaya nga, ang kasagutan ng Salmo ay nasa yung nasa Gospel. Okay, nasa Gospel po. So kaya nga, nakita natin sa ating kaparaanan ng Bible study na ang first reading ay siya yung nagpreparar sa mga negatibong aspekto na bumalik at bumirang sa kanila at sa atin din ngayon. At babalik tayo sa Diyos po, manalangin sa magitan ng Salmo. Tingnan niyo uli ang Salmo, basahin niyo uli. Sa panalangin ng Salmo, sa magitan ng panalangin ng Salmo, tayo po'y manalangin at siya kukunik uli sa pakipagrelasyon natin sa Diyos. At ang Diyos po sa New Testament, ayun na po si Yesu Cristo. Ginawa niya konkreto ang response ng God na hinihingi ng Old Testament, sa mga Old Testament, hinihingi sa Salmo, no, dinadasalan, at si Jesus pong konkretong Diyos na napapaayon sa mula noon hanggang ngayon sa ating mga pagdarasal at pananalig. Si Jesus na po ang magbigay konkreto. So, importante ito mga kapatid. Ganun pala. Pag may mangyari na negatibo, ay huwag kang huminto at huwag kang malikmo. Sabi nga natin, spiritual director Padre Boni, huwag mong pinapansin yan. Manalangin ka, bumalik ka sa Diyos. At sa panalangin ay mag-communion, magbigay communion sa Diyos, Hesus Kristo. At siya po ay magpapagaling at sabi na nga siya ang magbigay ng mga biyaya pa na kailangan natin. Okay? Nangyari sa gospel ko. Okay? Ngayon, pasok tayo sa gospel. Huwag na yung negative sa Old Testament kasi ganun lang talaga. Mayroon talaga mga negative sa ating buhay. Positive tayo, i-connect natin sa ating pagdasal at dito tayo guys sa gospel. So tuloy na tayo sa gospel po. Yan ang nangyari sa gospel, ang response ni God, ang provision ni God sa healing process, sa pangailangan ng tao, karamdaman man iyan, katuruan man iyan, pagpalayas ng demonyo, kahit ano. Ibig sabihin, ibinigay na ni Jesus sa New Testament. Ngayon, ito na ang tanong. Ito yung unang tanong. Sa lahat ng mga nakikinig na narito, makikita pa ba ninyo sa ginawa ni Jesus na si Jesus po ay tao lamang? Okay? So, tama ba ang magtayo o may katayuan? Si Jesus po ay Panginoon ng Panginoon. So, Lord of Lords, King of Kings, pero hindi siya Diyos? Mas lalong mali, no? So, unang tanong po kanina, makikita pa ba ninyo at masabi na si Jesus sa gospel ay tao lamang? Ang sagot ay hindi po. Tapos, nag-affirm sila sa second na sentence, si Jesus po ang Panginoon ng Panginoon, o sa mga Panginoon, Lord of Lords, pero yung Lord of Lords niya, hindi pa rin inafirma na God. So, King of Kings, hari ng mga hari, pero hindi pa rin siya God. So, tama ba ito? Ang sagot po ay hindi pa rin. Bakit? Kasi pinapatunayan na nga sa gospel. Di ba po? So, madibang na iyan sa mga katayuan na yan at iwaksi at ilayo na yung mga kamalian na yan, yung interpretasyon na yan. Kasi mismo, pag hindi naman ibinabato, kundi gawin natin ebidensya ang gospel na ito. Unang-unang tandaan natin po, si Jesus po ba ay nagpalayas ng demonyo sa magitan ng pangalan ng Ama? I repeat. Di ba po sa mga ginagawa ng exorcising or casting out demons sa ating kasalukuyan, ginagamit ang salita ni Jesus. I cast you demons in the name of Jesus. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, si Jesus po ba, kasi itinuturing na tao, or Lord of Lords, King of Kings, gumagamit ba siya ng ibang kapangyarihan ayon sa kapangyarihan ng Ama? Wala, di ba?
So, ginawa ni Jesus ito sa kanyang kapangyarihan. Bakit? Ipinapakita na siya po ang Diyos. Anak ng Diyos, of course. Anak ng Diyos, Jesus po. So, bakit? Pag sinabing anak ng Diyos, na totoo at proper na anak ng Diyos mula sa Ama at kaisa sa Ama, anong ibig sabihin? Ay Diyos din. Okay. So sabi nga nila, ay oo nga, no? Kasi pag siyang anak ng Diyos, ay Diyos din. So, ang Ama na sa langit ay Diyos. Si Jesus ay Diyos din. Ang banal na Espiritu ay Diyos din. Sa makatuwid, tatlo ba ang Diyos? Hindi naman. Kasi nagkaisa na. Di ba? Nagkakaisa na. O isa lamang. Di ba po? Si Jesus ay kaisa at mula sa Ama. Ang banal na Espiritu Santo ay mula sa anak at sa Ama. So, nagkaisa. So, tatlo, isa. Okay. So, kaya nga, tuwid pa rin ang ating panindigan na tatlo ba sila nga bawat isang itratar natin si Jesus ay Diyos, ang Ama ay Diyos, at ang Espiritu Santo ay Diyos. Tatlo ba sila na Diyos? Hindi. Kasi nagkaisa, isa lamang na Diyos. Tatlong personas. Okay, tatlong personas. Okay. So, yun po ipinapakita na sa kanyang kapangyarihan, sariling kapangyarihan, hindi siya tumatawag kung kanino man na intervention sa pangalan ng Banal na Espiritu Santo. Papalayas ako ng demonyo. Hindi po. So, ginamit ito proper sa kakayahan at kapangyarihan ni Jesus bilang anak ng Diyos, bilang Diyos din. So, expression lang natin yan mga kapatid. Pag sinabi natin Diyos din, hindi yan nagpapahiwatig o nagsabi na tatlong Diyos o dalawang Diyos. Isang Diyos pa rin kasi nagkaisa. Nagkaisa. Wala pong po ang pagiging isa ng tatlong personas. Okay? So, yun po ang mga explanation sa patungkol sa isa, Diyos, tatlong personas. Okay. Yan ay pinapakita at pinapatunayan natin na ayon sa ating gospel ngayon, hindi siya tao lamang. At hindi lang siya Lord of Lords or King of Kings. Kasi sa kanyang kakayahan ito ginawa. Kaya palayas ng demonyo, pagaling ng mga sakit. Kaya kinukot diyan sa gospel din, sinabi na inaako na nga niya ang lahat. Ibinata na nga niya lahat. Kasi sino ba ang mag-ako sa lahat? Sino ba ang mag-responde sa lahat? Sa hiningi ng Old Testament, sa hiningi sa panalangin ng Salmo, sino bang ang tutugon sa lahat? Diba? Ginawang konkreto, sinasang-alang-alang, pinatutuhanan nito ni Jesus. Siya po ang Diyos na buhay sa halip na mapakita ang Diyos Ama kasi nandyan sa kanya kaisa sa halip magparamdam ang Espiritu Santo kasi nandoon pa rin ang Espiritu Santo kaisa sa kanya. Okay? Hindi lang nagpapapel. So, dahil kasi sa papel, sa rolling, yung papel. Pag kayo po, o ikaw, o siya, o ang Diyos po, Jesus, ay siyang pumapapel, hayaan natin siya. Ngunit, hindi sila magkahiwalay at magkakalayo. Magkaisa pa rin. Di ba po? So, sigurado yun. So, hindi yung tao lamang ang paningin mo. Paano na iyan? Kung nagbuhay ng may sakit. Nagbuhay ng may sakit. Yung nagpagaling ng may sakit. Nagbuhay ng mga patay. Tao ba lang iyan? So, talagang mali talaga. Grabe, no? So, hindi po. Hindi po. So, talagang Lord of Lords, King of Kings, and He is God, the Son of God. No? God kasi Son of God. Kasi hindi natin bitawan na ay God din siya at siya pa rin yung Ama. Hindi po. God, Son of God. Anak siya ng Diyos. Okay, kaya nga God siya. Okay? Kasi anak ng Diyos. Proper po. So, hindi siya pa rin. No? Ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Hindi po. Wala tayong ganyang siya pa rin kasi tatlo po sila. Nagkaisa. Okay? Iisa lamang ang turing natin sa tatlong personas kasi tatlo sila. While tatlo at tinatratar ng bawat isang Diyos ay siya po ay manatiling nagkaisang tatlo. Isang Diyos. So, yan ang emphasis natin sa unang punto natin sa Ebanghelyo. Ang pangulang punto natin sa Ebanghelyo po, yung sinasabi, Diyos po na makapangyarihan sa lahat, ang Ama, si Kristo, ang Banal na Espiritu Santo, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. So, ano yung mga panawagan sa itong week na ito? Mula nung Sunday, na-recall nyo? Ano yung panawagan po? Mula nung, kasi bukas Sunday na, no? Nung last Sunday, yung itong week na ito na na-introduce ng Sunday, ano yung panawagan?
Don't, hindi na talaga nalaanan mga kapatid. Yung last Sunday po, ano yung salita para sa ikabubuhay natin sa itong paglalakad natin sa isang linggo? Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. So trust in God. Have faith in God. So wala ka nang gamahala kasi Diyos ito eh. Si Diyos ay Diyos. Wala. So don't be afraid. So have faith in God. Have faith in Jesus Christ. Kasi sabi nga ni Jesus, maniwala kayo sa Ama at maniwala kayo sa akin. O, dalawa, di ba? Dalawa at isa lamang sila. Di ba po? So, hindi yung hinayaan ni Jesus, maniwala kayo sa Ama at sa Ama lamang. Ay, hindi po. Sinabi ni Jesus sa John chapter, saan yun? John chapter 14 ba yun? John chapter 17. So, maniwala kayo sa Ama at maniwala kayo sa akin na ipinadala ng Ama. So, ibig sabihin equal. So, matindi ito mga kapatid. Hindi hinayaan na mag-isa lamang ang Diyos Ama. Kasama palagi ang anak at lalo ng anak at ama. Ipadala nila ang banal na Espiritu Santo. So, matindi, no? So, matindi ito mga kapatid. So, have no fear. Don't be afraid. Huwag kayong matakot. Okay, matakot kasi sabi nga, this is a holy fear. So, holy fear na huwag kayong matakot na lalayuan kayo ng Diyos. Oh, ganun ba? No, matakot kayo na malayo sa inyong Diyos. Yung matakot na layuan sa inyong Diyos, yung sinasabing negative iyon. Negative kasi natakot kang malayo ang Diyos sa iyo. Bakit kasi negative iyon? Kasi may kasalanan ka ginawa. Napahiya ka at nahiya ka sa Diyos. Natakot ka ngayon na lumayo ang sa iyo ang Diyos. Okay? Pero pag sinabing positive, the holy fear of God, yung sinasabing the virtue of religion. Virtue of religion. Ulitin ko po, virtue of religion. Religion, ano yon? Religion to establish once again, your relationship with God. That is virtue of religion. Tapos sabihin pa na ang religion ay hindi makapagligtas. Ay, hindi ha. So sa technical word pa lang, again, okay, ligare, to establish your binding up with God again. So that is the true religion. We are bound up by God again. So true religion. So this is establishing a relationship between you and God. True religion. So have no fear, have faith in God, establish your virtue of religion. Ano yung virtue of religion? Establish once again your relationship with God. Okay? So ibig sabihin po, palakasin lang patindihin ang ating relasyon sa God. So natural. Iwasan ang pagkatakot na magkasala. Huwag matakot sa Diyos kasi in-establish ang virtue of religion. Ano yung virtue of religion? Kasi in-establish na ang relasyon natin sa God. Sa virtue of religion, nakahanay yung pagsamba, pagpuri. Pagsamba, pagpuri sa Diyos. Kaya yung mga ekspresyon sa mga nakaraang reading, lalo ng kitungin kahapon, ano yan? Lumuhod, sumamba ni Jesus ang kitungin. Di ba po? Ngayon, ano naman ekspresyon ngayon? Hindi ako karapat-dapat. Okay, ano yung ekspresyon nito? Gamitin natin at ginagamit natin ito sa lahat natin ng mga taong nilikha o sang nilikha, hindi tayo karapat-dapat sa ano yung expression nito po? Hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Okay. So ulitin natin. Itong centurion nito, itong leader ng batalyon ng mga sundalo ng mga Romano, sabi niya, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa aking bahay. Ang expression na iyan, ma-apply yan para sa lahat ng sanlika. Hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Ngayon, sino ang Diyos sa harap ng centurion? Okay. Si Jesus po. Okay. Si Jesus po. Hindi lang ito nagsabi ng bahay, hindi lang ito na hindi kita pakyatin, hindi ako rapat-dapat na magpakyat kayo sa aking bahay. Pwede yung bahay na iyon, pwede yung bahay ng iyong sarili, na hindi karapat-dapat, at lahat ng mga katiwalian, yung hindi malinis, hindi po karapat-dapat na magpapasok sa Diyos. So, ibig sabihin,
Ang nakaharap niya ay hindi tao. Kasi kung tao pa ito, nagsabi siya na hindi ako karapat-dapat. O, di ba po? Ekspresyon iyan ng mga Romano na mga pagano, hindi pa nga to Hudyo. Ano pa kaya kung Hudyo ang nakakilala sa Diyos? Magsabi, hindi ako karapat-dapat sa iyo, O Diyos. Lalo na tayo na hindi Hudyo, lalo na tayo na hindi pagano, at magsabi, hindi ako karapat-dapat sa iyo, O Diyos. Sino sinasabihan natin? Tutungkulan natin ang Diyos po na Ama sa Langit, ang Diyos po na Jesucristo, ang Diyos po na Banal na Espiritu. Either of the three. So, hindi tayo karapat-dapat. Okay? Amen po ba ito? Klarado ito mga kapatid, no? Unang-unang punto natin kanina, kinikilala sa magitan ng ating pagbasa. Ulitin na natin para maging ma-review ito. Masuri natin ulit ang tinatalakay natin. So, pinapalagahan ko sa punto na ito sa ating pagtalakay na ang unang punto po, palagahan, i-recognize ang Diyos sa kanyang pagka-Diyos. Sa isang Diyos at tatlo, at makapangyarihan itong Diyos, yung pangalawang punto, wala na tayong katakutan pa. Kasi ito yung panawagan sa buong linggo. Don't be afraid. Huwag kayong matakot. Kasi ikaw na iyan eh, kasama ng Diyos. Ikaw na yun ang pinapalagan kasama ang Diyos. Hindi ka nag-isa. Okay, sino yung Diyos po? Ulitin natin. Ma-either ang Ama, ma-either ang Diyos Anak, ma-either ang Banal na Espiritu Santo. Silang tatlo po, tatlong Diyos ba? Hindi. Nagkaisa kasi silang taglay, ganap, kaya nga perfect unity, perfect love, ay talagang walang puwang. Isang Diyos lamang. So matindi, no? So mga kapatid, talaga napalagaan natin ang Diyos sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang personalidad, at tayo lang po ay hindi karapat-dapat, tayo'y tumuwid, sumamba, magpuri sa Diyos, magpasalamat, at matakot in a sense to exercise the virtue of religion. To establish our relationship back to God. Kaya hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa pag marinig natin salita, religion, that is technically meant, nangungulugan to establish your relationship with God sa magitan ng religion. Ngayon ang tanong, lahat bang religion ay makapagligtas? Hindi po. Okay. May isang religion lang. Bakit? Kasi kung lahat pang religion makapagligtas, bakit pa iniintindi at iniimbita ang lahat na papasok nito, tawan na ito? Di ba? Mayroong pag-imbita. Di ba mayroong pagpapatuloy ng misyon ni Jesus? Turuan ninyo ang buong sanlibutan at makaunawa sa pagmamahal ng Diyos at magpabautismo. Di ba po? Papasukin ninyo sa itong kawan ito. So, hindi nga lahat. Ngayon, babak reading tayo, yung sinabi ni Father Bonnie, no? Yung sinasabi, dahil hindi man lahat na makapagligtas na religion, ito'y makatulong. Yes po. So, makatulong. Okay. So, kasi establish a relationship with God. Okay. Kasi magdepende nga sa religion, no? Na iyong sinasakyan. Ngayon, hindi yan ang basic. Hindi yan ang basic. Yung kukunin, tanggalin mo, walang religion, ha? Kung tanggalin mo lahat, walang sakramento, walang simbahan, ano yung maiwan? Basically, ano yung maiwan? Ang sabi ni Father Bonnie, ano yung basihan na maligtas siya? Kasi tinanggal na, no? Wala nga siyang naabot na religion, wala nga siyang naabot na panampalataya kay Kristo. Wala nga siyang naabot ng mga video, YouTube, ng mga pagtuturo. Ano lang naiwan na maligtas siya? Konsensya. Yes po. Okay, yes. Ngayon, balik tayo. Dahil sa naiwan na konsensya, ay hindi tayo dyan. Bakit? Hindi ka naman mangita, hindi ka naman mga igurot, ha? Hindi ka naman mga tribuha, walang religion, walang simbahan, wala ka. Hindi kayo dyan. So, malaki ang responsibility, accountability natin. Di ba po? Kasi kung maiwan na lang na ganon, na malayo ka sa kabihasnan. Okay, kung malayo ka sa kabihasnan, konsensya ang basihan. Pero kung malapit ka sa kabihasnan, mayroon kang YouTube, mayroon kang tuturo, pag-aral dito sa Friends of the Bar, lahat-lahat. Mayroon tayong pari, mayroon tayong tagapanayam, grabe. So hindi lang konsensya ko
ang accountability, responsibility natin. Mga inaaral natin, mga narinig natin, at isagawa na maging kaugalian yung sinasabing asal-dasal. Di ba po? Kaya nga, palagi po tayong tina-challenge at nirepeat natin ito dito, na nanatili tayo sa pinapangalan ng Friends of the Bar, kasi palagi tayong hinahamon na we become friendly. We become friendly and welcoming. Kasi pangalan natin ito, iniingatan natin. So, iwasan natin yung makapataas ng salita, iwasan natin mag-harsh judgment, iwasan natin harsh judgment, harsh words, rush judgment, iwasan natin kasi we become friendly. Kasi friends of the bar eh. Di ba po? Kasi otherwise, ay hindi natin papangalanan na ganito. Di ba po? So kaya nga, ang ganda nga. Sabi nga, mayroon na mga feedback ko. Mayroon akong kasama na nakarinig. Ay, ganun pala ang friends of the bar niyo. Lalo na yung last Sunday. Last Sunday, first impression lang. First impression, may nadala kami nung last Sunday. O yung Sunday nga nakalipas, mayroon tayong misa. Tapos mayroon nag-attend, mayroon tayong sabi nga, ganun pala. So ang ganda ng friends of the bar niyo, no? Kasi nakumpara kasi nila sa ibang community. Pag nandyan ka, para kang minamata-mata, para kang tinitingnan, para kang tinutugin, mga ganyan po ba? Sabi nila, ang ka-friendly ninyo. Pangalan kasi namin yun eh. Hindi ko agad diretsyon na. Kasi we become friends to everyone. Kasi welcoming kami heart. Sa kainan, wala pong magsalita ng bad sa mga, tawag doon, sa mga hospitality, yung guests. Kasi harsh judgment, hindi po. Kasi friendly tayo. Tapos later on, sabihin pa natin, ay marami tayong sobra, magdala tayo, lahat, di ba? Share natin, ibagi. So matindi po. Yan, matindi ang technical name natin po. At hindi lang to naming. Talagang ipinamahagi natin ito at anong tawag doon? Natutuhanan natin ito na we become friends to everyone. Amen po ba? Maraming salamat po. Pwede na po kayo magpahayag sa inyong... nandyan Sister Grace. Sister Grace, okay po. May dagdag po ba kayo? Ganun lang tayo ka-XC at pwede na kayo mag-follow up o mag-share po. Sister Violet, kasi nang kuhan niyo, moderator ko. Amen po. Maraming salamat po, Brother Ike. Sino po may mga katanungan? Hello po mga kapatid. Tanong po tayo. Kasi kung hindi kayo magtanong, ako yung magtatanong. No, to let us learn, no? To let us learn and then to be equipped, no? Na magkaroon tayo talagang kakayahan. At kung tanungin kayo, mayroon kayong kasagutan. Wala kayong tanong, ako magtatanong. Kasi ito yung pag-aral, Bible study kasi tayo eh. Liban sa Bible study, yung practical natin na sa buhay, sa buhay, na hindi lang marinig, maging kaugalian natin sa ating friends o babago, ang salita ng Diyos. Kasi otherwise, sabihan tayo ng Diyos, hindi ko kayo kilala. Kasi hindi na konkreto ang pagsagawa niyo sa salita ng Diyos. Nahirapan pala kayo. Kasi mahirap ang pagsagawa pag hindi maintindihan. Ano bang isagawa ko sa salita ng Diyos na narinig ko ngayon? Ayun, maganda yun mga kapatid. Ano ang mga patlang, no? Qualities na maisagawa ko sa salita na narinig natin ngayon. Upang hindi ka kuhatulan, sa bandang huli, sabihan ka ng Diyos, hindi kita kilala, Sister Elsie. Sabihan ka ng Diyos ng gano'n? Kasi narinig mo salita ng Diyos, hindi mo na sa buhay. So, para maging konkreto. Brother Ike, pwede magtanong? Yes po. Curious lang po ako dun sa, ito po ay isang pangkaraniwan na po ito nadidinig natin, nakikita natin. Paano po ang masasabi ninyo doon sa mga ibang pananampalataya na sinasabi nila, naniniwala tayo sa paniniwala natin na talagang
si Jesus ang anak ng Diyos. Ano po ang masasabi niyo doon po sa ibang sekta na sinasabi nila na pinalitan na nila si Jesus na sila daw ang anak ng Diyos at marami po namang tao ang naniniwala sa kanila, maraming tao ang sumusunod. Ano pong explanation niyo tungkol sa bagay na 'yon? Okay. So, yun, yung narinig mo ba? Halimbawa nga po, bibigyan ko po halimbawa. Halimbawa nga po yung nadidinig natin yung tinatawag natin yung samahan po nung kay Kibuloy. Lagi niyang sinisigaw, lagi niyang sinasabi na siya I am the son of God. Yeah. Siya daw yung new generation. Na siya ang anak ng Diyos. Ano po, at marami po talagang sumusunod sa kanya. Ano po yung explanation natin tungkol sa bagay na yun? So, yun. Thank you po. Thank you, brother. Totoo yan, brother, na itong sigaw na ito ay inangkin. Hindi lang si Kibuloy, marami pang mga bulaang propeta na mga Amerikano at saka Negro na ganun po, parang silang sinaniban. Sinaniban ng Mesiya. Wow. So, ito yung Mesiah na maraming nagangkin. At isa na ito si Kibuloy. Lagyan natin isa na si Kibuloy at yumaman na siya. No? Yung mga ganyan. No? So, son of God na maging anak ng Diyos. Dalawa ito, para sa mga ignorante na sumusunod, parang akala nila na ito nandyan na po. Pinatutuhanan at nasa katawan na niya ang second coming ng Diyos Jesus. Para sa mga ignorante, hindi po. Okay. Pero sa mga natututo, tayo pong hindi nakasali doon or nandoon pa at nagsabi, hindi nakasama naman ako sa Kibuloy na yan dahil sa sinasabi nilang ang ganda ng disiplina, ang ganda ng management ng aming pera, ay nakabenefits kami lahat, nakapag-aral kami lahat, yun ganyan. Maganda yung management. Hindi ko ikuan na ni-review ko rin yun, maganda ang management. Kaya nga, umusbong lumago silang ganon. Pero yung panglilingla, na sa mga kaignorantihan na sasakupin mo at tanggapin mo, ikaw ang anak ng Diyos at ikaw na yon, pinangatawan mo na, ay hindi yon. Panglilingla yon. Okay, ang totoo lamang na sabihin pa naman ni Kibuloy, kasi narinig ko rin siya sa isang beses, na totoo naman na pwede tayong magsabi na ikaw o ako, anak ng Diyos. Nilihis na naman niyang usapan. So, hindi na nakasentro sa kanya para lang bigay rason at alibay na totoo naman na pwede ikaw at ako tawagin na anak ng Diyos. Totoo, hindi? Totoo, di ba? Kasi sa magitan ng ating baptism, sa magitan ng ating pananampalataya, sa magitan ng ating tuwid na pamumuhay. Kasi anak tayo ng Diyos, di ba po? Okay? Pero pag sinabing angkinin mo na ikaw lang ba o si Kibuloy lang ba ang anak ng Diyos? So, pwede tayong lahat tawagin anak ng Diyos sa tuwid na pamumuhay, sa baptism, sa confirmation, kung ano pang mga sakramento. Okay po, anak tayo ng Diyos. Tapos, sa kabila, yung sinabi ibig sabihin nagkasala lang tayo. Okay? Pero pag angkinin mo na siya na yun, na siya lang, hindi. Yun ang panglilingla. Okay? At hindi tayo doon. Hindi tayo doon. Doon tayo sa nasabing generalization lang po, pwedeng ma-apply kay Kibuloy, pwedeng ma-apply. Pero kung paniwalaan natin na siya yung Mesiya, ay hindi po yun totoo panglilingla. Yan. Ngayon, panig ako sa sinasabing ang good management, may magandang good management sila, pero ang bad management doon, paano nila kinukuha at inakay ang mga maging faithful na tagasunod sa kanila. Kasi panglilingla nga eh. Pero pag sinabing turuan talaga na dito tayo, ganda ng management dito, ito ang mga benepisyo. Ayun. Pero hindi eh. Ginamit ang salita ng Diyos, inangkin na parang siya na, hindi po. Hindi po yan. Okay? Yung means does not justify yung kaparaanan, hindi mag-justify kung ano mang iyong layunin. So bad kasi ang layunin eh, panglilingla kasi. So tapos nakikita na natin sa kanya, ang kaparaanan bad, so means, yung instrumento, bad kasi. Tapos ang layunin ay ganun pala, na benepisyo para sa lahat, makapag-aral ang lahat. Ayun, maganda sana kung walang tawag doon, magkaayon. Wala sa kaparaanan at ganun talaga ang pupuntahan ng layunin. So walang taliwas. Okay? Yan naman ang tinuturo sa lohika, sa logic. Na kung anong umpisa, ganun ang ending. Pero kung anong umpisa, inumpisahan mo ng bad, tapos ang ending ay good, ay mayroong nasa gitna doon, ang panglilingla.
So, hindi po tayo diyan. Yun lang po, binaka-general lang yan, brothers and sisters, sa lahat po ng mga sikta denominasyon, ganun din, na hindi sana nila gamitin ang salita ng Diyos. Kasi maganda naman ang pakay, ang pakikinig salita ng Diyos. Pero ganun pala, kung may secret na layunin, di ba, kakaiba na yun. Kaya nga, maging mula ang propeta sila, hindi sila tuwiran o huwaran, o yun ang magalit ang Diyos sa kanila. At yung pagkagalit ng Diyos sa kanila ay kasama ng lahat. Ibig sabihin, mahaawaan ng lahat. Pati ng mga member. Kasi ganun po eh. Ay, nako. Pero malaking accountable responsibility ang tao na yun. Okay po? Talaga no. Brother? Follow up, Brother Mateo? Pro question. Yes. Bakit Hindi, kaya? Salamat po, brother. Salamat po, brother. Kaya lang po naman ko natanong kasi nga, alam natin ang katotohanan. Kaya lang nagtaang confused lang ako, bakit ang dami ng nasunod? Bakit ang dami ng naniniwala? Kaya nga eh. Unang-una yun, Brad, maganda itong pagbabakit natin. Hindi lang pala sa panglilingla at nag-ignorantihan na lang. Ito talaga ay may power ng demonyo. Kasi ang demonyo ay nagbigay din ng kapangyarihan eh. Na mapatiwara ka talaga. Kasi may kapangyarihan sila eh. Kaya nga, pag sinabing daming sumunod, ay talagang, gano'n din eh. Nagagadir din ng, tagasunod ang demonyo. Kasi, so, gamitin ang lahat ng kapangyarihan din niya. So, kung hypnotizing man iyan, marami sinabi na na-hypnotize ako at sumunod ako at parang tuluyan ko na, yes po, okay bro, yes po, yung mga ganyan po. Maraming mga sabi ka na, sabi lang ha. So, kapangyarihan kasi ng demonyo eh. Nandyan po, umiiral, no, ginagamit. So, isa lang yan, no, yung hypnotizing po. Matindi. Okay. So, yun yung tama yun, yung pagbabakit, hindi lang pala magandang pananalita gamit ang salita ng Diyos, panglilingla o anuman, pati ng mga operasyon na may kapangyarihan talaga ng demonyo. Na pag inalihan siya ng demonyo kasi, in-invoke kasing demonyo eh. So, ibang kapangyarihan. Okay. Pero hindi natin alam, sigurado, friend. So, wala tayo sa kasuhan na gano'n, kundi ay pang-generalization na nito. So, sa lahat ng mga ganyan po. Okay? Kaya nga, Salamat masagot po, na rin. Brother Mateo. Meron pa po. Opo, bro. Yes, sister. Bro, bakit po kaya mas malalim ang pananampalataya ng isang dayuhan kaysa marami sa Israel noon? Ano po kayang aral nito sa atin ngayon? Alam, matindi yan. So, ang pinaka-psychology, yung psychology, reading the psychology of every man, yung mga Hudyo ay may sarili na silang biases. May sarili na kasing katuruan eh. So, pareho lang yan sa isang, may alam ka na kasi. Kaya nga, hindi ka pwedeng madaldali na matitinag at mag-change ng value mo na susundin. Ganun naman Hudyo, katindi sa salita ng Diyos. Alam namin yan eh. Pero ang yung mga Romano na pagano ay kakaiba ang narinig kasi sa may kalayuan. Nalala nyo na yung si Solomon nag-invoke ng wisdom, no? Yung sapienza, yung karunungan. At nagkaroon siyang sapienza. Sino ang pumunta? Ang daming mga queens, princess sa buong mundo pumunta kay Solomon. O di ba? Kasi narinig nila sa kalayuan eh. Wala silang biases doon. Kung sinong sumikat, doon sila. So, ganun po ang first appearance, first yung curiosity, at hindi lang ito curiosity, create na ito. Kung ano mang narinig sa centurion, yung nanguna ito sa batalyon na iyan ng mga sundalo, matindi ang impact nito. So, hindi naman sinabi nga nadududa pa siya, ay talagang sunod-sunod ang sinasabing naniwala siya para sa kanyang alipin. Ang matindi dito, kasi namangha si Jesus po. O, di ba? Ang matindi sa gospel ito, namangha si Jesus. Anong minamanghaan ni Jesus? Namangha si Jesus kasi unang-una, hindi sa panampalataya niya. Sige nga. Saan siya namangha?
Sa una, ano, o sa unang aksyon na ginawa ng centurion, saan sinamangha? Si Jesus po. Bilangin natin ito ha. I-examine natin ha. Si Jesus po ay nasalita o sa Ebanghelyo nagsalita na namangha si Jesus. Sa kabuuan na iyan. Pero ang unang aksyon nga namangha siya, ano yung yung tanong mo, sister? Kasi hindi na nga siya Hudyo. O hindi na nga siya Hudyo. Nakarinig nga siya sa malayo o kung sa malapit man. So, nagtiwala na ba siya agad? Hindi po. Hindi po. Ang namanghaan ni Jesus matindi. No? Matindi. No? Kung ikaw ay kakaiba at hindi kasali sa grupo, tapos may tiwala na ba agad? Hindi Nakakilala ka na ba? Hindi Kasi hindi ka taga-acting, hindi ka nga nasa lobby. Paano ka nakakilala? Narinig mo lang. Doon namangha si Jesus. Matindi. So, ang tao pong nasa kalayuan, hindi natin kahanay, hindi natin kasama mga Hudyo, kung Hudyo man, hindi natin kasama sa community, tapos ganun na siya ka-impact. Lumapit kay Jesus. Matindi yun mga kapatid. Yun ang namanghaan ni Jesus. Matindi. Di ba po? Mamangha ba kayo? Kilala na tayo, yung kakilala na tayo, mamangha ba ako sa iyo? Hindi Ito, matindi ito, malakas ito. Kaya nga, grabing intention ito. At liban pa doon, yun na nakatagong kamangha, namangha si Jesus, kasi sa kalitlitan na enforcement na mayroon siya, ganun ka-impact na lumapit siya kay Jesus. Okay. Nabuo ito sa sinasabi nga pananampalataya. Pero bago dyan, tingnan natin ang movement ng kanyang pagkabuo ng pagkamangha ni Jesus. Namangha si Jesus, bakit? Hindi lang sa sinasabing kunti lang na mayroon siya at may kalayuan pa. Tama yung obserbasyon ni Sister Violeta. Namangha si Jesus. Okay. Ito pa ang obserbasyon. Dahil sa, hindi curiosity. Hindi curiosity po. Dahil sa care. Sino kinikare ng centurion na ito? Ano daw? Sige po. Yung katulong niya po. Okay. Matindi ito mga kapatid. So, yung katulong. Tandaan natin mga kapatid, ito yung pagkamangha ng Diyos. Ang pagkakawang gawa, hindi para sa sarili niya. Hindi sa sariling kapakanan ang iniisip po. Matindi ito. So, tandaan natin hindi po sa pananampalataya. Kasi, sabihin natin, wala nga siya doon gaano kalakas ang pananampalataya niya. Okay po? Yun ang initial po nakita ni Jesus yan. Bakit siya namangha? Yung care niya sa ibang tao, hindi sa sarili niya. Matindi yun mga kapatid. So doon, mag-work talaga. There is a key word, the key power of God, na talagang susi iyan na buhaghag talaga ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Kasi ang iniisip mo, hindi para sa iyong sarili, para sa kapakanan ng iba. Matindi ito. Amen po ba mga kapatid? Nandyan pa tayo? Amen po. Amen, amen. Okay, so yun matindi ito. Tapos saka na yun, ending na lang yun, yung sinabing kabuuan na lang yun. No, grabing pananampalataya niya. Grabe. So, sa buong kapanampalataya, buong pananalig niya, nandoon yung pagkamangha ni Jesus kasi iniisip niya ang kapakanan ng iba. Pangalawa, sa kalitliitan niyang impormasyon, yung sinabi ni Sister Violeta, malayo siya, hindi na siya Hudyo, ganun pa rin. Ino-operate niya yun, kino-cooperate niya yun, ginagamit niya yun, kaloob ng Diyos yun. Hindi lang niya alam na kaloob ng Diyos yun. Yung sa kalitlitan ng impormasyon na yun, hindi nga curiosity, lumapit talaga siya at inilapit niya sa Diyos. At matindi pa, yung ini-express mo ang paglapit sa Diyos na hindi ako karapat-dapat. Doon na natunghayan at nabuo na matindi ang pananampalataya ng tao ito. At lalo pa, namangha si Jesus na sinabihan pa niya, kung anong sabihin mo lang kasi sinabi ko na sa lahat ng mga kawan ko na ito, susunod lang ito sa akin, matindi yan. Iniisa-isa, no? So maraming elemento po ang sinasabi nating pagtiwala, pananalig sa Diyos. Unang-una, isipin mo ang iyong pagdasal para sa kapakanan ng iba. Kaya nga, the other day or the other times, nagsabi ako na karamihan po naobserbahan ko o naobserbahan natin dito na lahat po ng ating intercession ay maraming magpa-intercession sa ating Prince of Paris po. Dasal natin yon. Pero, ang nag-final, ang tawag doon, nag-final, the prayer, ano tawag doon, the leader of the final
relative del citofono sono aumentate. Sì. Vabbè, però noi la guardiamo. So, yun. Yun ang sinasabing nakita natin na, teka kasi mayroon kasi nahinto na tuloy tayo. So, yun. Yung saan ba tayo mga kapatid? Naputol na tulong na hindi ko na makonek yung sasabihin ko. Talaga. Nawala tuloy ako. Saan ba tayo? Sino nakasunod? Kasi mayroong dumani at nagtanong. Anong bang yung last na sinabi ko po? Okay. So, okay. Na yung kabuuan na panampalataya pananalig. So, napupisa sa hanapin ang hindi ang sarili o idasal natin ang iba o hingi natin sa Diyos ang para sa kapanganan ng iba. Ngayon, nabanggit ko ito kasi pero tanula. Okay. Dumaan pa rin nakipag-usap. Okay. So, yung many times, hindi ko alam kung na-obserbaran ba niyo ito, na marami sa atin na nag-final prayer, no, yung mag-end ng prayer. Yes, nandoon yung invocation, intercession, na magpadasal. Pero hindi naman ito mali. Pero wag na lang yung ipwersa na parang ibinabalik niyo na, at ako Lord, mayroon din akong kailangan na ganito. So, hindi na kailangan nga, mga kapatid. Never mention your wish sa community. Ang Diyos po ay nakakaalam na siya. Yan, matindi yan mga kapatid. Kasi inisip na ninyong iba eh. Dinadasal na kasi ninyo, in-intercede na ninyo. Mas lalo pa na ang iba ay magdasal para sa inyo. Kaya mga kapatid hindi mo kailangan na i-broadcast, i-proclaim, hindi naman ito mali sabi natin, hindi ito kasalanan. Pero kung mawala na tayong time, at makalimutan natin, huwag kayong mag-get. Kasi hindi naman kailangan idasalan yung sarili. Kasi nasa komunidad ay nagdasalan tayo sa bawat isa. Kung anumang nakalimutan ko para sa aking sarili, may ibang tao nagdasal para sa iyo. So, hindi ito kasalanan at hindi na ito pwersa na ay nakalimutan ko ang pagdasal sa aking sarili. Kasi baka nga pagkatapos ng dasal, hindi ko na-mention ko na maraming mga kailangan pero yung sa akin hindi po. Hindi na. Huwag kayong mag-alala dyan mga kapatid. Okay? Kasi ang Diyos po ay nakakaalam. Dinadasal na kasi ninyong iba. Hayaan na natin na ang Diyos po ang magtagumpay sa inyong mga kailangan in secret. In secret. Di ba po? Yan ang sinasabi. Kahit na hindi na nabigkas ninyo ang inyong mga kailangan, ay nakita ng Diyos yan. At doon yung makita din ang personal niyong relationship. Magsabi, hindi ko nabanggit, pero sinagot ako ng Diyos. Di ba po? Mas lalo yun. Mas lalo. So, yes po. Buongiorno, Brother, Si. Primo piano, Okay, sige po. Or mag-share. Brother Ike, buongiorno sa lahat. Idugtong ko lang doon sa tanong ni Brother Mateo kasi di ba tama nga naman na tayo naniniwala kay Jesus at sa tatlong persona. So, mostly ang ibang hindi community, ang ibang relihiyon ay isa lang ang kanilang pinaniniwalaan. So, kagaya nga nabanggit si Kibuloy, di ba tama naman Brother Ike na ibig sabihin, tanggap natin na tayo ay anak ng Diyos, di ba? So, tama din na sinabi ni Kibuloy na anak siya ng Diyos. Ang kakaiba lang, kasi ano bang pagkasabi nito? Tayo nagpapaloob doon na tayo ay anak ng Diyos. Kaya sumusunod tayo. Ang sa kay Kibuloy naman, yung sa akin lang pa mga kapatid, na tinanggap na siya ay anak ng Diyos, pero ginamit niya, tinapatan niya na siya ay dahil anak siya ng Diyos, nagagawa niya kung ano ang parang pinapakita niya dito na ginagawa niya na kung ano ang magagawa ng Diyos. So, di ba yun yung parang ginagamit niya dahil as a power na siya ay anak ng Diyos, hindi siya
tayo, dahil anak naman tayo ng Diyos, kumbaga, nasunod tayo, nasa ilalim tayo na bilang anak ng Diyos. Siya naman, talagang pinapatan niya at ginagamit niya kung ano ang power ng Diyos. So, nagkakaiba, hindi ba, Brother Ike? Tama ba yung paliwanag ko doon? Okay. Maganda yan. Obserbasyon, paliwanag, sister. Na, oo nga, okay, na sinakyan ni Kibuloy kasi applied to all, apply to all yung sinabi natin sa baptism, confirmation, at tuwiran na buhay, ay tayo po tinuturing na mga anak ng Diyos, children of God, son and daughters of God. Okay lang po. Pero tinapatan kasi niya yung siya na mismo ang nagbalik. Yun ang pangit. Yes, Yun ang yes. pangit. Yun ang pangit. yung ano ko, yung paniwala ko sa pinapakita. So, pag sinabi mo na, ay ako na ito at wala na kang hintayin pa, ay patay ka dyan. Pero pag sinabing, ay isa lang ako sa mga anak ng Diyos, tuwid na sumusunod ng Diyos, ay okay lang yun. Children of God tayo, son and daughters of God. Pero pag sinabing, ay wala na kang hintayin at ako na ang makapangyarihan sa lahat, magpapagaling sa mga may sakit, ay patay tayo dyan. Ano mo? Tapos may interview pa, no? Binibiro lang niya yun. Na-interview siya sa isang English interview data, Amerikano ba yun? Pumunta doon sa kingdom nila sa Davao. At sinabi siya, paano na ito? May anak ba ng Diyos na may aeroplano, may helicopter? Ay patay. Sagot niya, very simple as that, no? Very simple. Ito na naman talaga, mayaman ang anak ng Diyos. Totoo naman, di ba po? Mayaman ang anak ng Diyos. Matindi. So, okay lang yung mga sagot na gano'n. Mayaman talaga, pero hindi sa material na bagay. Yan, matindi na. Yun lang namin. So, para sa kanya, ang anak ng Diyos na mayroong helicopter, mayroong plano, ibig sabihin, lahat na tayo magkaroon tayo helicopter na plano, so hindi sa mga bagay na material. So, madaling sabi, kakaiba talaga, sabi nga lang, kakaibang sanig si Kibuloy. So, sa akin lang yan po. So, hindi na tayo magsalita laban sa ating kapwang Kibuloy. Okay. So, ayun, kung right thinking lang, ay talagang totoo yan na sa generalization, mga anak tayo ng Diyos, tuwid na ginaganap natin bilang anak ng Diyos, yes po. May glory ikaw o tayo, children of God, son and daughters of God. Pero pagtapatan mo na angkinin mo na ikaw na yun at huwag na kayong maghintay pa, ay patay kayo dyan. Talagang si Kibuloy lang yan at mga iba pang mga bula ang propeta na ganito. Okay? So, matindi mga kapatid. Salamat po, Sister Helen. Sino pa po may mga katanungan? Sister Elsie, ako po magta-try Okay lang. po. Okay po, Sister Connie. Salamat po. Good morning po, Brother Ike. Good morning po, good morning. Di po ba lahat ng isinilang dito sa mundo, anak ng Diyos? Di po ba? Lahat po tayo mahal ng Diyos. Bakit po inalaw ni Lord na magkaroon ng iba-ibang sekta, katulad po niyang sinasabing si Kibuloy? Bakit niya inalaw na ang isang tao magtayo ng sekta na pamumunuan niya na mag-a-act as a Christ? Hindi na, at bakit po pinapabayaan ni Lord na magkaganoon? Yun lamang po. Amen po. Kasi po ngayon, katulad po ni Kibuloy, ang daming naniniwala sa kanya. Samantalang meron ho bang Diyos na katulad ng tinanong nyo, may mga ari-arian, may kayamanan siya, may kaso, di ho ba may kaso yan? Ang daming mga kababaihan na nagrereklamo. Bakit po nangyayari ang lahat ng ito?
At hindi lang naman po si Okay. Kibuloy, marami pong ibang sekta na lumilitaw na ginagamit po yun. Katulad nung sinabi nyo kanina na may sinabi kayo na mayaman na sila. Di po ba? Marami pong sekta na mayaman na sila. Amen po. Yun lamang po. Okay, so maraming salamat si Seto. Talagang maganda, no? Natalakay din natin yan sa kagabi. Kasi mayroon kasi nagtanong, sino yung nagtanong kagabi, na inyo ba ito ng God? Plan ng God ba ito? Nasakop ba ito sa kalooban at plano ng Diyos? Hindi po. So, mayroon tayong sinasabing plan, general plan, yung general architect ng God. Okay po. So, God, tapos tayo po. Yung tayo, yung mga sanlika ng mga tao, sumaliban sa mga other beings, kasi may mga under beings din, no? Na hindi tao. Okay po. So, tayong mga tao na nilikha ng Diyos, ay mayroon tayong malayang pagpasya. Okay? So, ang Diyos ay may siyang absolute, makapangyarihan sa lahat. Pero yung absolute niya, na makapangyarihan sa lahat, hindi niya in-apply. No? Ang absolute, hindi niya in-apply yun. Makapangyarihan sa lahat, hindi niya in-apply yun, ang absolute. Pag absolute kasi, totalitarian yan. Authoritarian yan. So, ibig sabihin, dictatorship yan. So, absolute, So, siya makapangyarihan sila, pero hindi na in-apply yun. Kasi, tinitingnan niya tayo, tinitingala niya tayo, kasi mayroon tayong malayang pagpasya. Kaya nga, the design of God, the plan of God, ay napapaloob tayo sa kanyang kabutihan po, in general sense. Okay? At binabantayan niya tayo dyan, may provision dyan, God's providential care. No? Yung pagmamalasakit, pagmawain, mabiyayahin na Diyos para sa mga masama at mabubuti. Okay. Ngayon, pero hanggang dyan lang siya sa generalization na yan. Kasi mag-intervention ang bawat malayang pagpasya natin. So, ngayon tayo na naman. In cooperation to that power of God. Okay. Ay ganun nangyari po. Ang realization sa bawat isa, pinapairal o mayroong nagmamalaki o nagmamataas o nang nililiit. Okay. Dahil sa malayang pagpasya. Matindi ito. So, dalawa na. Ay, hindi lang dyan mga kapatid, nagtapos. Mayroon pa tayong pangatlo, yung third party. Yung third party po, hindi lang tayo, may mga nasa paligid natin na may maraming malayang pagpasya. So, hindi na ito isang robot, hindi ito isang hindi robot, marami tayong hindi robot. So, marami tayong pananaw, marami tayong opinion, ay matindi ito. Okay? So, ngayon nga nakita natin ang God, tayo, at yung mga nasa paligid natin. So, may third party pa pala. Balik tayo sa tanong. Bakit hinayaan ito ng Diyos? Dahil po sa malayang pagpasya. Okay? So, there is an intervention from our party, sa aking part po, na gawin natin. Kasi binigay na nga niyang design plan at mga kaloob, mga biyaya nito. Pero kung lilihis ka o lilihis ako, hindi ako sasang-ayon sa kanyang kalooban, design plan ng good talaga para sa lahat, ayun, yun ang sinasabing, hayaan ka ng Diyos kasi hindi siya mag-intervene dyan. So, kaya nga hindi siya mag-apply sa kanyang absolute power. Ang sinasabi lang na power mo na iyan. O, kalooban mo na iyan o kalooban na natin ito. Okay? Walang magagawa ang Diyos diyan. Walang magagawa po. Kaya ngayon sinabi ko kagabi na hindi ito fatalistic design plan of God. Yung fatalistic, yung tadhana, hindi po. Ang tadhana po ay hindi. Babago iyan dahil sa iyo o sa akin, sa ating malayang pagpasya. Mas lalo nang mabago iyan kung paano mo gamitin sa tamang paraan ang iyong malayang pagpasya o gamitin sa maling paraan. Magbabago pa rin iyan. Pero ganun pa rin ang Diyos. Nasa design lang siya nga general at nalantabay lang siya at gumagabay. Kasi ayaw niyang mahimasukan? Ano tawag nun? Yung ma-interfere ang iyong malayang pagpasya. Hindi po. Yung iba din yung ayaw makialam. Hinayaan tayo ng Diyos, hindi tayo pinabayaan, mayroon siyang babala, pero ayaw nang mahimapasukan ang
nasa kalooban mo. Ayaw Yung kong ginawa mo. panghimasukan. Yung nasa ilalim ng yung kaloob kasi niya yan eh. Yung matindi yan, yung malayang pagpasya talaga. At yung malayang pagpasya sa bawat isa, di ba yung kalayaan natin at sa malayang pagpasya, kapangyarihan ito kalooban ng Diyos sa bawat isa, magdepende din yun. Paano ito natin na-educate? Na-imagine? Kung Katoliko Kristiyano ka ba, kung karismatiko ka ba, kung ita ka ba, di ba? At sa lahat-lahat na kung wala talaga, paano na-educate doon sa wala na talagang religion? Konsensya na lang naiwan. Di ba po? At may malaya pasya din ito. So kaya nga, Diyos lang nakakaalam. Kaya nga matindi ito. Kaya nga, minamahal tayo ng Diyos, kinikare tayo ng Diyos, at doon lang siya, at magpabaya ba siya? Hindi, marami siyang babala. Marami siyang enlightenment. Na ito po ang gagawin, at ito yung pakinggan niyo. Kayo, susunod kayo, at ito yung mga blessing. Susunod mo kang mabiyayahan kayo. Pag hindi, ito naman, yung mga babala. So matindi talaga mga kapatid, at hindi lang tayo, sabihin nga yung may third party na napapaligiran ka tayo sa marami pang mga good at visyoso na mga tao. Okay? So, totoo yan, sister, na sinasabing hinayante ng Diyos, hindi siya nagpabaya. Kasi nandiyan naman yung providential care niya. No? Masalanta ka man sa bagyo, mamatay ka man sa bagyo, pero hindi siya magpabaya. Kasi balang araw, mayroon pa rin siyang yung kaluluwa mo. Yung kaluluwa mo. No? Na bago tayo matay, talagang sa Diyos ka ba? Ay talagang babalik ka sa Diyos. Ibig sabihin, tawagin mo ang Diyos. Pero pag hindi ka sa Diyos, ibig sabihin, hindi mo sinangayunan ang pagtawag sa Diyos bago ka mamatay, ay matindi yun. Delikado din yan. Pero anyway, kahit na hindi nga nakagalaw, nakasigaw na Diyos ko, ligtas mo ako, malaman pa rin ang nasa kailaliman ng isip, damdamin, kasi hindi na makasigaw ang bibig. So, alam din ng Diyos yan. So, yun na mahirap, no? Hindi talaga tayo mag-judge, mapasa Diyos ang lahat. So, kung ano lang ang ma-judge natin, yung sinasabing right judgment, na mayroong mga ebidensya, mayroong mga batas na sinunod, kaya nga mayroong tayong court, okay? Court of law. So, at yung mayroon tayong mga namumuno sa sosyedad, sa komunidad, kasi doon po umiiral ang basihan ng ebidensya, witnesses, at may right judgment. Ang ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng absolute judgment na naman. Hindi nga siya ng absolute judgment eh. Huwag kang mag-judge kasi unang-unang i-judge mo muna ang sarili. Ayun. Pero hindi yung ibig sabihin na hindi tayo pwede mag-judge. Na yung absolute hindi. Relative lang. Yung relative, ibig sabihin, ayon sa mga ebidensya, testimony, at ayon sa poder, posisyon, kasi nasa hukuman ka eh, yung sinasa sa court of law or sa namumunuan. So, kailangan yung mga judgment yan gagamitin din para mayroong kaayusan pa sa komunidad o sa panggobyerno po. Okay? Pero pag mag-harsh judgment ka, rash judgment, laban sa yung kapwa kasi masaktan lang siya, ay yun ang pangit. Ayaw ng Diyos naman. Okay po? Wala tayo sa posisyon. Wala tayo sa poder. Okay? So, matindi na. Alright. Hello po. Follow up kayo, mag-follow up kayo kung hindi po kayo satisfied. Okay. Bro, ako po. Yes. Related din po doon kay Kibuloy. At saka sa mga ibang sekta na na nag-aangkin na sila ay ang tunay na relihiyon. Di po ba ang Panginoong Hesukristo ay nagpaalala sa kanyang mga alagad na sa mga huling araw ay maraming darating na magsasabi na siya ang Mesiyas, siya ang mga magsasabi na sa kanyang pangalan, papagaling sa kanyang pangalan, gano'n. Di ba po, ang mga false prophets po yung mga yon. Bro. Yes po. Yung sinabing false prophet, yung bulaang prophet. Oo, yung mga bulaang propeta, mga false prophets. Ngayon, nasa sa atin na po yun kung tayo ay maniniwala, di ba yung
mga taong na aakay nila, na naniniwala sa kanila, kulang sa kaalaman. Kulang sa kaalaman sa salita ng Diyos. Maaring ganun po, no, na kaya sila'y nalilinlang. Yes po, yun isang kadahilanan yan. Kasi maaaring ito po ay mga gawa din ng evil spirits na mga demonyo, yung mga nagtutulak sa mga kanila na gawin yung gano'n. Kagaya ni Kibuloy, aangkinin niya na siya ay anak ng Diyos na yung kumbaga, inangkin niya yung posto ni Jesus Christ. Kumbaga. Diba? Imagine. Sa mga pahayag niya, yun eh. Mm-mm. Pinapatigil Pero- na niya lindol eh. Kaya nga, so hindi pa siya malitikan dyan, makidlatan, yung mga ganyan. Ay, buhay talaga. Hindi naman, no? Hindi naman tayo magpaulan ng kidlat pas kanina. Kaya isa mabibilang natin na false prophet siya tsaka yung ibang mga nag-aangkin na ginagawa nila sa kapangyarihan ng Diyos. Yan po. Kaya nga, yung maganda yon, yung sinabi na yung sa previous ebanghelyo, hindi kahapon, yung sinasabing maraming na nakarinig at nagsabi, Lord, ay nagpalayas naman ako ng demonyo. Nag-preach naman ako ng salita mo. Nagpagaling naman ako ng may sakit. Tapos sabihan ka agad, hindi kita kilala. Patay kayo dyan. So, si Kibuloy ba yun? O yung mga bulang propeta na gano'n? Hindi, marami sa atin. No? Hindi lang sila. So, yung hindi talaga gumanap sa salita ng Diyos at ginagawa no? Sa ayon. Nakakaayon talaga sa kagustuhan ng Diyos. Yan po, in general. So, hindi lang si Kibuloy. So, ibig sabihin, so the best that they can have, mayroon silang mga kaloob na very special, gamitin na sana nila. Ay ginamit nila sa pangliling na ayon, ang judgment yan, ay malaki talagang judgment, yung accountability, responsibility. At tama yung obserbasyon din yung sister na maraming panglilingla o mga kaignorantihan. Pero sinabi ko na kanina na may second din yung kapangyarihan ng demonyo, yung inalaw, yung ginamit yung hypnotism, ginamit yung mga albularyo, ng mga bla-bla dyan, ng mga salita. Kasi power ng Espiritu na kasi ng demonyo eh. Mangyari yun na lalo ng tayong Kristiyano na medyo sa ating panampalataya, madaig tayo eh, mahuli tayo sa ating mga kahinaan eh, at ma-hypnotize, at masama na lang sa sinabing masamang dramo, masamang bisyo. So, may mga power na kasi silang in-invoke eh, nakakaiba. Yun ang sabi nila. Kaya bakit kaya? Kung kaignorantihan man, mayroon naman tayong talino. Oo nga, pero hindi na nga madaig sa talino mo eh. Kasi may power na kasi na in-invoke another power ng demonyo talaga. So, hindi natin sigurado din yan, ang ating mga sinasabi. Pero mostly, na yun ang sinasabi ng mga nakaunawa sa mga ganyang mga movements. Na mayroon kasing dinagdag na invocation sa demonyo, kaya nga nagkaroon silang more power pa. Brother, So, yes po. brother, hindi lang po may mga mahihirap o walang kaalaman ng napupunta dyan sa ganyang organisasyon. Kahit matataas na tao, mayayaman pa po kasakasali dyan. Ewan ko kung bakit sila. Siguro na. Oo, yung mga mayaman. Napasukan Yung mga yaman din. Kasi bakit Halimbawa, ang yayaman nila eh. Talagang may mga power na yan eh. Bakit sila kasama sa ganong organisasyon? Ihimukin na rin. Nakakatakot po yung ganong yung ganong organisasyon. kaya nga, matindi. So, hindi lang nagtutunay na, ay, mga wala namang alam yan. Eh, paano na yung mga matatalino nga nandyan? So, sabi ng mga matalino nandyan, ay wala namang kung pakialam sa mga preaching kasi iba namang intention. Sabi nga nila, ay, may benepisyo ako dito. Iba din yung interest. So, marami. Kaya sumakay na lang siya. Ibang interest, may benepisyo ako dito. May kalalagyan ako dito, may papel ako dito. Ayan. Kaya nga, matindi yung mga may yaman na matalino kasi iba pa lang interest. Sinakyan din si Iboroy. Dai, Giorgi. Alterno 2, Rutto. Vedi cosa se ti è arrivato un messaggio? Guarda se ti è arrivato un messaggio.
alla prossima Io termino a te, prossimo Dodico. mese. Ganun lang po ang the reality na tayo po ay mga Kristiyano Katoliko o hindi Kristiyano Katoliko, kasal natin po na kung mayroon mga lalapitan ng mga brothers and sisters natin, ay sana maging instrumento tayo na huwag po magpadala at suriin natin ng maayos at huwag niyong tingnan yung sinasabi sa hypnotism po, yung sinasabing huwag niyong tingnan sa mata, huwag niyong kausapin ng matagal para maiwasan yung hypnotizing kasi yun po ang palagi kong narinig sa iba din niya. Bakit na-hypnotize kayo? Kasi tinagalan ko si Sen kinausap, in-entertain, yan. Kasi sabi nga ng mga matindi din, na yung hypnotism, maiwasan daw yon pag hindi mo siya tagalan ng kausapin kasi yung doon ka mahuli. Titingnan mo siya at kung ano pang mga hawakan na ano yun, himas-himasin ka niya, yung mga ganyan po. So, wag, mabilis lang. Anong sadya mo? Kasi hindi mo kilala eh. Ang tao nga hindi kilala, wag pong magtagal na gano'n. Kasi doon po gagana ang hypnotism. So, ay, talagang gano'n pala. So, may important yan. So, matindi itong mga galaw ng mga hypnotism. Okay. Kaya nga, yung isa din na umuwi na, ano tawag yung OFW po, umuwi sa Pilipinas, dala-dala niyang pira kasi nag-liquidation na siya sa kanyang amo. Nagbakasyon po. Pagdating niya sa bahay, kasi mayroon kasi nakapaalam na darating siya, may kumatok sa kanyang bahay, mayroon na yung napag-alaman na kakilala yata, ay pinakatok lang sa bahay. Tapos na yun, humingi ng tubig, humingi lahat, ay nako, naubusan sila lahat, pati ng pira niya. Matindi, hypnotizing, grabe no? Pero talagang work ng talaga ng demons talaga. So, iwasan talaga. Pag hindi kilala, stop. Wala na. Stop na. Wala akong masabi. Iya. Alis ka dyan. Sino mo kilala eh? Mami. Masabi niyo mga kapatid. Sino pang may mga pananda yan sa mga hypnotizer? Ay, nako. Anong mga experience niyo mga kapatid? Brother, Yes. ano lang nga, napaisip lang ako dahil sa ngayon dito ay nandun na lahat, yung community, yung sa wisdom, ang decision. Sa simula pa lang ay alam natin mayroong isang ibig sabihin ang Diyos natin ay nagbigay na ng ito kasulatan na yun ang sundin natin at may freedom tayo na kung anong dapat ang gawin. Ito, kagaya nun, sa una pa lang sabi niya, go and spread the word, no? Yung iniwan niya sa atin. Tapos mayroon isa doon na mayroong mga ibang makasalanan na malalim na kasalanan pinatawad ng Diyos. Mayroon namang ibang nagbigay ng kanilang mga yung sa babae na dalawa yun na yung balo na nagbigay ng maliit lang at yung isa ay malaki. Pero nakita ng Diyos kung anong ang sa puso niya. Tapos ngayon, marami ngayon ang nangyayari sa atin ngayon na marami naman ang nagsasamba pero hindi natin alam kung anong nasa puso. Ngayon sa akin, parang tapos mayroon na isang, di ba, sa Bible na kailangan niyang ibigay ang anak niya dahil ay yun hiningi ng Diyos at sinubok siya kung hanggang saan ang kanyang faithful. So, sa madaling salita, Brother Ike, ngayong panahon na ito, kasi hindi natin, kumbaga, si Lord, hindi natin maarok ang kanyang pagmamahal dahil lahat na binigay sa atin, but ang decision ay nasa atin pa rin. Nasa sa atin, gawin natin ang lahat, basta naayon sa kasulatan, or di ba napansin mo minsan na kahit gaano man ang kasalanan ng ibang tao, basta humingi lang sila ng tawad, napapatawad, at ang pagkasabi sa go and huwag ka nang gumawa ng
Huwag mo nang gawin ulit. So, hindi ko lang mapaliwanag masyado, pero kahit ano man ang gawin natin, basta nandoon or nakaugat tayo sa Kanya, ay kumbaga freedom ang importante na nakaugat sa Kanya. Kasi hindi natin minsan malaman kung ano ang dapat gawin, kagaya ni Kibuloy. Hindi natin siya ma-judge bakit ginawa niya yan. So, that means sasabihin natin freedom pero kulang ang kaalaman. So, mayroon namang tao maraming kaalaman pero nasobrahan naman. Mayroon namang taong basa ng Biblia pero nasisiraan na ng ulo dahil hindi niya maarok kung anong ibig sabihin ng binabasa niya siguro dahil hindi natin alam. So, God is too much amazing. So, nasa sa atin yung pag-aaral kasi kung tutuusin, Brother Ike, kahit man siguro ubusin natin memorize ang Bible, yun nga, di ba? Kung hindi natin pinapractice ang tama, sinusunod natin sa mali namang pamamaraan, di ba, wala rin sigurong, ibig sabihin, wala rin kabuluhan dahil mali nga ang pag-practice, di ba? So, kahit man sa mga kunting pamamaraan, dahil everyday is a challenge. Everyday, lalo na ngayon sa panahon na ito, maraming temptation. Kagaya nga ng sinabi ninyo, maraming mga budol-budol. So, it's confusing na. So, pero kung lagi tayong siguro, importante ang dasal natin, ang paniniwala natin. So, talagang lucky tayo dahil araw-araw hindi man natin ma-perfect na sundin ang mga tinuturo sa atin. Pero nandun na yung awareness ng bawat isa sa atin kung anong tama. Kung magkakamali tayo, aware na tayo. Kasi siguro dati hindi natin alam na kasalanan na pala, nagko-communion pa rin tayo. So, sa pag-araw-araw na pakikinig natin, ay nandun na namulat yung mata natin na hindi pala ito pwede. Kailangan aware tayo. Kasi yung mga nangbubudol, kahit man minsan kaibigan mo, nabubudol ka sa maraming pamamaraan, Brother Ike. So, dito, sabi nga ni Sister Sonny na bakit inaalaw. So, nandun ang freedom, free will na nasa sa atin. Kasi nga, hinayaan tayo ng Diyos na gawin yung tama at doon tayo huhusgahan sa bandang huli. Kagaya, Brother Ike, dati hindi ko rin ito alam na every year, siguro nagsisimba ako na parang nag-aano ng Bible. Pasensya na kayo ha, na-open ko lang ito. Diba, sa reading, siguro dati, napansin ko lang ngayon, nandun din ako sa simbahan, nakikinig rin, pero hindi ko napansin. Sa ngayon, na-notice ko, Brother Ike, ang reading every year, every Sunday, madali kong ma-recall na sa buong taon ay paulit-ulit lang. Ang tanong ko ngayon, Brother Ike, yun ba every year, sa every Sunday, yun lang ba ang gospel na talagang babasahin sa simbahan? As malawak naman ang Biblia, bakit hindi pinapalitan? Yung ibig sabihin, nandun yung anak na prodigal son, di ba? Every year maririnig natin doon sa reading. Hindi ko ma-memorize lahat, but napapansin ko every na magmas ako is the same as naalala ko last year na yun din ang gospel. So, kahit dito sa atin araw-araw. So, ano yung Brother Ike? Ay, yun ba yun talaga? Sorry, maingay dito, nasa balkon ako. Yun ba yun talaga every year, Brother Ike? Hindi ba yun pinapalitan? Okay. Salamat sa inyo. Na-share ko lang ito sa mga kamanghang-manghang na ginagawa ng Diyos mula nung parang na-open na ang mind ko sa pakikinig dito sa ating gawain. So, sa akin, hindi natin maarok araw-araw yung mga binibigay or mga temptation or mga yung mga dapat. So, kailangan nasa sa atin din yung
paano natin malabanan yung mga nangbubudol o yung mga nag-hypnotize na yun? Dahil hindi mo naman alam na on that day ay mayroong lalapit sa iyo na, kumbaga, yung magnanakaw na yun na we have to be ready, no? So, ako nahingi ako ng gamay lagi, even though sa mga dasal na on that time na mayroong bubudol sa akin or magte-temptation, makita ko kaagad. So, di ba? Yung ma-feel mo kaagad na, ay, ito simula pa lang pangbudol ito. Kasi we don't know, even though hindi natin alam, hindi man kaibigan, nasa sa atin, dapat maramdaman natin, no? Sana nga yun ang mangyari. But who knows? We don't know, no? Hindi natin alam. But kailangan natin, nagtatry ako na dapat handa, no, sa mga bagay-bagay na yun. Salamat po, hindi ko alam kung naunawaan ninyo yung dapat kong ipaliwanag. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yan ang pinakaisa na yan na hindi nga natin madiskubre, madiskitahan, no? Na yun na palang kaharap natin na hindi kilala. Una-una, ang requirements hindi natin kilala. Bakit tumating siya? O sino ba ito? Yung mga yan. Pero kung magtanong ka, magkuryoso pa sa mga hypnotizer, iwasan mo agad yan kasi hindi mo kilala at wala namang kuwan, tanong-tanong lang. Wala namang kuwan. Tapos later on, hihingi siya. Tapos sa forma pa lang, kasi tao yan, sa forma pa lang, ay hindi naman siya mapansin naman na hindi siya nangailangan talaga. So kasigla-sigla, kalaki ng katawan, yung mga ganyan po. So iwasan na agad kasi hindi natin kilala. Kasi later on, talaga maubusan ka talaga dyan. So yun, una-una hindi kilala. Tapos mga wag magtagal ng istorya kasi para maiwasan mga hypnotism, wag kausapin, wag mapalapit, wag magpalapit, magpahimas o ano pang mga galaw sa iyong. So, minsan tinapik ang iyong abaga, wala na. Tapos minsan tinitingin mo sa mata, yun. Mga galaw ng mga hypnotizer ito eh. So anyway, mga clue lang ito mga kapatid. Huwag niyong i-apply, huwag niyong hanapin. So basta iwasan natin. Tapos yung tanong ni sister kanina patungkol din doon, yung dito, response natin na liban sa mag-ingat at titingnan natin mga ganito, magdasal tayo na always nga be ready with the enlightenment of God, with the discernment of God. Nga Lord, guide me, then protect me from these people, this person, na mauna lagi ang iyong paggabay at malinawan na agad ang aking mga mata-isip. Tapos madali mo lang siyang masipa. Ang galing, no? Madali mo lang masipa. Salamat, sister. yun ang maganda, sister Helen, no? So yung pangalawa, yung kanina, yung nahuli unang pagtanong, yung noon, no, compared noon, hindi natin alam na paulit-ulit na pala ang reading. So, ngayon, mas lalong klarado sa atin kasi araw-araw tayong nakinig salita ng Diyos. After 3 years, babalik ng babalik. Okay? So, mayroon kasi tayong 4 na gospels ang arrangement sa simbahan. In 3 years time, mabasa mo ang lahat. Biblia po. So, yung nabasa mo ng lahat ng Biblia kasi narinig mo na sa misa, pag mag-attend ka ng misa araw-araw, so yung linggo at saka araw-araw. In 3 years time, mabasa mo ng buong Biblia. In 3 years. Tapos maulit-ulit mo naman mabasa. So, yung mga ganyan po. Ibig sabihin, Brother Ike. Ibig sabihin, Brother Ike, so for 3 years, yung babalik ulit siya sa simula after 3 years. Kasi nag-pro po kasi yung sinasabing kung may nabili kayo ng misal dyan, yung mayroong A, B, C. Pag A, yung Matthew muna, tapos B, Mark muna, tapos C, yun. So, babalik yan. Tapos 4 na naman, ABC, ABC. Tapos yung weekdays naman, may year 1, year 2, 1 and 2. So, babalik yan. Mabasa talagang buong Biblia. So, anyway, ang sa atin naman, mabasa man ng marinig, anong nag-retain? Ano ang na-apply? Hindi pa naman natin na-apply, hindi pa nga tayo na-perfect. So bahala na. Forever tayo makinig salita ng Diyos. Total, ipi-perfect naman tayo sa tamang panahon, di ba po? Mula noon hanggang ngayon, nagbasa pa ng Biblia, hindi pa naman perfect, di ba po? Brother Ike, tapos, ang sa simbahan, minsan, iba yung kanilang
gospel, depende yun sa kung anong patrona yung sinusunod nila so on that day. Yes, yes po. Yung ma-adjust na naman. Yung sa generalization na yung order of yung sinasabing program, in 3 years time, nandoon yun. Pero magdepende din kung anong celebration na gusto ng pari or gusto ng simbahan kasi may pista sila. So, yun. Lalo na sa okasyon, sa kasal, binyag, ay iba-iba din yun. May sarili din mga readings doon para sa kasal, sa binyag, at saka sa kumpil. So, iba din yun. Ibang set ng readings din yan. O, di ba? So, mabasa talaga in 3 years time, mabasa ang buong Biblia. Pero, ano ang nag-retain? At ano ang naitulong at nasa buhay? Eh, wala pa eh. So, ibig hindi kaya perfect lahat. Balik lang tayo forever. Ako, 20 years, 30 years, nagbasa ng Biblia, pero wala pa nga, hindi nga na perfect eh. Hindi nga na-memorize ang chapter sa verse eh. Ganun na lang, no? Yes, tama. Tama. So, tuloy lang. Salamat sa Diyos. Tuloy lang. Okay, so maraming salamat, Sister Thank you, Lord. Elsie. Thank you sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpatotoo at nagbahagi.